Praise God. Makakaupo na po tayo lahat. Ito po yung araw na tayo ay nagbibigay ng panahon sa ating Thanksgiving Day. Sabi mo nga sa katabi mo, today is a Thanksgiving Day. Lahat po ito ay ating pinagpapasalamat sa Diyos. Una, nagpapasalamat ako na ginagamit ng Panginoon si Pastor Rudy, ang kanyang may bahay na si Pastora Angie at ang kanyang mga anak. Palakpakan natin yung ating mga servant ni Lord sa dulos. Pangalawa, ipinagpapasalamat din natin sa Panginoon ang ating mga primary 12. Palakpakan natin. Pwede ba ito yung mga primary 12 natin? Ayan, nandiyan po sila, no? Praise God. Tapos, of course, yung ating mga matatapat na cell leaders. Palakpakan natin sila. Sa hapon pong ito, sa ating pagpapasalamat, gusto ko po lumalim ang inyong mga pananaw kung ano ang simbahan. Ang simbahan po ay hindi isang lugar ng bagong relihiyon. Wala ho tayo ditong bagong relihiyon. Dapat, we need to understand the true meaning of the church. Ang church building ay isa lamang pong structures. The church ay yung mga tao. Ang totoong church, hindi ho yung building. Sabi ng isa, punta tayo sa church. Saan? Sa Fisher Mall. Yung building ng Fisher's Mall, hindi yan ang church. Ang church, ikaw at ako, yung tao, iyon ang church. Can I have an amen? Ngayon, kung may church, kaya sila nagpupunta dyan kasi meron silang pinaniniwalaang tama na nagmumula sa salita ng Panginoon. Narito tayo bilang isang church kasi naniniwala tayo na si Jesus ang Lord, na si Jesus ang ating Savior. Actually, ang church, lumalakas siya. Ang goal ko po ngayon, kaya ako nagpunta rito, ay palakasin ang church ng dulos na botas. Kasi pag ang church ng dulos na botas malakas, malaki yung maitutulong natin sa bayan. Can I have an amen? So, wala ito sa size ng simbahan. Maghintay 2,000, kung mahina naman, walang kwenta. Doon ako sa 12 disciple na malalakas. Can I have an amen? Kinakailangan sa umagang ito makonbinsi tayo na ang simbahang malakas ay yung malakas ang mga Kristiyano. Can I have an amen? Kasi para sa akin po, ang simbahan, minsan dumadami yan, pero mahina. No? Halimbawa, madami nga, mahina. Pag uwi niyan, lasing, mahina kasi. Pag uwi niya, nagbibisyo, mahina kasi. So, nasa church, pero mahina, bumabalik sa kasalanan. Naintindihan niyo? Believe ako doon sa mga taong nasa church, pero malakas. Ha? Hindi mo na makukonbinsi sa bisyo, hindi na. Malakas yun eh. Amen. Pero yung mga tao na magsisimba, pag uwi, ganun pa rin ang buhay, ang tawag doon, hindi church yun, religious people tawag doon. I don't want to become a religious person. Gusto ko maging follower ako ni Jesus talaga. So, kung makukonbinsi ko kayo ngayon na maging malakas, tuturo ko paano pampalakas. Sino rito yung gusto mong maging malakas ka sa buhay Kristiyano? Nakakatulong yan sa pamilya mo. Alam niyo ba, maraming misis na didismaya talaga. Naiinis sila, nagagalit sila. Kasi makita mo yung asawa mo nagsisimba, nagse-cell group, tapos sa gabi, lasing. Can I have an amen? Yung anak mo, cell group leader, tapos matigas ang ulo. Nakakadismaya. Ang kailangan natin, yung totoong malakas na mananampalataya, lalakas ang simbahan. Actually, gusto ko po sabihin sa inyo,
Sa tulong ng Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Rudy, nakita ko ang Dulos ay isang malakas na simbahan. Kasi hindi kayo dadami kung mahina kayo. Napansin nyo, 2 service na. Nung una kong punta dito, 1 service lang. Ngayon, 2 na. Baka pagkatapos ko mag-preach, baka maging 4 na to. Sino niwala? 4 na service. Di ba? Kasi, palakasin natin. Ngayon, ako naniniwala, may pumunta kayo dito, mahina. Yung bang parang nadi-discourage, di ba? Yung iba nga dito, parang ayaw magsimba eh. Parang wala akong gana magsimba ngayon. Di ba? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa katabi mo, palalakasin tayo ng Panginoon. Totoo po, palalakasin tayo ng Panginoon. Kinakailangan po sa umaga pong ito, makita natin na ang simbahan ay inihahanda ng Diyos na maging malakas. Babasahin ko lamang po ang Acts chapter 9, verse 31. Okay? Sabi po ng Bible, then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. Pag binasa nyo po yung dulo, nabasa nyo to? It increased in numbers. Malakas na simbahan yan. Dumadami. Ang simbahan po kasi, wala ho siyang design na nangongonte. Wala pong nagsabi sa Bible na sabi, humayo kayo at magpakakonte. Walang ganun eh. Humayo kayo at magpakarami. Kasi ang simbahan, dapat nag-grow, lumalakas. Can I have amen? Kaya lang ito, lumalakas, dumarami ito, nag-i-increase in numbers, depende sa mga taong nasa loob ng church. Ulitin ko, wala sa building yan. Nasa mga tao. May tanong ako sa iyo, meron ka na bang naitulong sa simbahan na ito para lumago? Alam mo, yung mabait ka palang, nakatulong ka na. Can I have amen? Yung masunuring ka lang, nakatulong ka na. Amen? May mga tao dito, laging nag-i-invite. Ang laki ng tulong. Yung iba sa inyo, hindi na kayo tumitigil dun lang sa tinatawag na dumadalo. No? May kukwento ako sa inyo. Ang Dulos ay isang movement. Say that word, movement. Lakasan natin, movement. Ano ang Dulos movement? Sulat nyo to. Tulungan mo ako, ilagay mo ha. Ang Dulos movement, nagsisimula sa mga church attenders. Ganyan po gumalaw ang movement. Sulat nyo yan. Number 1, sulat mo, church attenders. Ayan ang unang movement. Now, bawa, andito ako, attender ako. Ibig sabihin, pumupunta ako dito sa loob ng Fisher Mall, umaate na ako. Ngayon, lahat kayo, church attenders. Palakpakan natin yung katabi natin. Uy, naka-number 1 ka na. Yan ang unang movement. Ngayon, pag gusto mong gumalaw yan, huwag kang mananatiling church attender. Dapat, pangalawa, puntahan mo, maging cell group member. Yun ang pangalawa. From church attenders, dapat magpupunta ka sa cell members. Yung nagiging part ka na ng cell group. Now, pustahan tayo, meron dito, wala pa sa cell group. Kasi nakabara sa church attenders. Ang tunay pong mananampalataya ay hindi kayo kontento na dumadalo lang ng linggo. Taas yung kamay ng mga cell member na nagsa-cell group na dito. Taas yung kamay. Sige, taas nyo. Pakita nyo sa mga katabi nyo. Ay, yung katabi mo, hindi pa nakataas ang kamay. Wala pa sa cell yan. Sabihin mo, move. Pag sinabi nating movement, from church attenders, magiging cell group member. Nagmo-movement. Tama. Ngayon, pag nasa cell group ka na, huwag kang tatambay doon. May kasunod pa yon. Pupunta ka sa pangatlo. Ang tawag doon,
Join training process. Yun ang pangatlo. Join training process. Ibig sabihin, dati nagpupunta ka lang dito, ngayon nasa cell na, pangatlo, nag-join ka na sa training process. Ibig sabihin yun, sasama ka sa live class, mag-e-encounter ka. Sino rito yung nakapag-encounter na, nakapag-live class pa? O, kita nyo, meron diyang pumunta sa third movement. Ngayon, mahalata mo na, ba't sila nakapunta dun sa pangatlo, ako hindi? Kaya nga pinapaliwanag ko para wag kang tumambay sa attenders. So kung sino man po, mag-evaluate kayo ngayon. Sa 1, 2, 3, nasaan ka dyan? Sabi nung isa, 1. Okay? Mag-move ka na. Saan na pupunta? Sumama ka na sa cell. Yun ang ibig sabihin yan. Kasi, ang church ng Dulos, hindi ho kami nakakatulong sa attenders. Gusto namin, pumunta na kayo sa movement nyo. Mag-cell group na kayo. Can I hear amen? Sino excited? Sasama sa cell group, sumigaw na malakas na hallelujah. Sige nga, taas yung kamay, pastor. Sasama na ako sa cell. Taas yung kamay. O, mga cell leader, tingnan nyo, maraming gustong sumama. Ngayon, yung iba naman, pag nasa cell group na, doon naman tumatambay. Dati, tambay ng linggo. Ngayon, tambay naman ng cells. Ngayon po, ang cell group, diyan po tayo nagpapalakasan. Pero, diyan po tayo dinidisciple. Kaya, umasa kayo, pag sumama kayo sa cell, may lalapit sa iyong cell leader. Sasabihin sa iyong ganito, "Uy, sama ka na sa training." Kasi po, ang salitang training, ang sarap pakinggan niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naririnig ko po ang training, okay? Ang ibig sabihin niyan, pupunta ka na sa next level ulit. Ha? Hindi ka na ganyan level lang. Kasi training prepares you for your next level. Ngayon, kung hindi ka kasi nate-train, hindi mo ito magagawa. Ito na ngayon yung pang-apat. Pang-apat. Ang pang-apat po, ito na ho yun. From training process, okay, ito na. Becoming a cell leader ka na ngayon. Becoming cell leader. Ibig sabihin, biro mo dati, uma-attend ka lang, nagsisimba ka lang, nagte-train ka lang. Ngayon, leader ka na. Hallelujah. Sino rito yung gusto mo maging leader kasi yun ang design sa iyo ng Panginoon? You see, a strong church is composed of many leaders. Kung gusto nyo lumakas ang simbahan, dapat lahat tayo ma-promote. Attend lang ako. Uy, na-promote, nasa cell member na. Uy, na-promote na naman, nasa training na. Uy, cell leader na siya, na-promote na naman. Promote. Movement, yun po ang tawag sa movement. Malinaw? Yung pinakahuli po niya, number 5, is to become leader of leaders. Yun ang matindi. To become leader of leaders. So sa makatuwid, ito na po yung 5 step para po ang dulos ay mag-create ng movement. Ngayon, mag-evaluate ka. Bishop Orel, nasaan kaya ka dyan? Bakit? Kasama ka sa training? Hindi pa po. O malamang cell member ka. Wala pa po ako sa cell. Malamang church attenders ka. Yung lahat po ng nasa number 1, church attenders, congratulations, nagsisimula na kayong maging leader. Nagsisimula na. Ang gagawin nyo lang, pupunta kayo sa cell. Pag nasa cell kayo, mag-join kayo ng training. Pag natatrain na kayo, maging leader kayo ng mga tao. At pag naging leader kayo, tulungan mo maging leader yung mga disciples mo. Magiging leader of leaders. Sabi mo nga sa katabi mo, let's join the movement. Sa Book of Acts, wala pong church attenders. Lahat po sila na po-promote na maging leader. Ewan ko bakit sa simbahan ng makabagong panahon,
nawala yung mga leaders. So ang mga tao gusto lang nila maging church members. Gusto lang nila umattend. Makinig kayo. Kasi po tayo, nasa isa tayong Catholic nations. Siyempre ako po, galing rin po ako sa Catholic. Hindi ko po sinisiraan ng Katoliko. Pero ganun po kasi ang ugali natin nung tayo na. Pag Catholic ka, galing ako doon eh. Kami po, nung bata kami, nagsisimba kami. Pero wala kaming ginawa, mula bata hanggang lumaki kami, puro attenders. Puro ganun lang. Puro attend lang. Wala kaming cell group, wala kaming training, wala kaming opportunity na maging leader sa simbahan. Hindi kami naging leader of leader. Attender lang. Ngayon, nung naborn again to mga Catholic na to, nagpunta na sa church. Sa ganito. Akala nila ganun din. Puro church lang, attend lang tayo ng attend. Mali. Ang napuntahan nyo po ay church ng Panginoong Yesus. Ayaw niya na kayo ay puro attend kasi wala ho kayong matututunang mga bago. Meron tayo dito, lahat po dito ng mga leaders galing sa attenders. Pero sumama sa sales, sumama sa training. Ngayon, si JP, yung anak ng pastor, kita nyo, pastor na ngayon, kasi dumaan siya dyan. Naging leader of leaders na siya. Mahihain yan si JP nung araw. Dinala ko sa Samar. Nung dinala sa Samar, magmi-mission daw siya. Pag-uwi, sabi niya, ako na mission. O ngayon, full-time workers na, naglilingkod na sa Lord. Iba yung nakarating ng training, iba talaga. No? Sino sa inyo, sa Thanksgiving na to, i-challenge ko kayo, Bishop Oriel, gusto kong maging leader ng simbahan. Taas yung kamay. Yung ayaw mo lang attender, wag. Pangit, hindi ka lalago. Huwag ka lang punta-punta ng cell. Pumunta ka ng training, tapusin mo. And then I promise you, ibang adventure. Can I have a amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Now, balikan natin yung verse. Balikan natin ang verse. Sabi ng 9:31 ng Book of Acts, then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. So dito po sa Acts chapter 9, verse 31, makikita niyo po yung glimpse ng karakteristik ng isang strong and effective early church. I will repeat. A strong and effective early church. Makikita natin po yung kanilang journey of faith, yung journey ng kanilang perseverance, yung journey ng kanilang growth during mga challenging times at peaceful time. Sa New Testament, lumalago sila, nahihirapang magpalago, pero lumalago ng mga challenging. Yung may persecution, pinapatay yung mga apostol, pinipersecute ang mga Christian. Pero nagtaka ko pagdating ng chapter 9, meron silang peaceful time. Said word, peaceful time. Pag binasa niyo po ang Book of Acts, puro gera, puro away, puro persecution, hinahabol ng mga Kristiyano, pinapatay, pinupugutan ng ulo. Pero nagtaka ko sa Acts chapter 9, sabi ng Bible, they enjoy the time of peace. Peace. Walang nagpipersecute na sa kanila. Biglang nagkaroon ng payapa. Sabi ng mga Kristiyano, parang hindi na tayo hinahabol ngayon Parang hindi na pinapatay yung mga members natin. Nung time ng peace, alam mo ginawa nila? Sinamantala nila. Habang walang gumugulo sa atin. Sabi ng Bible, na-strengthen sila. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. Alam nyo, dyan sila nag-increase in numbers. Nung nagkaroon na sila ng peace of mind, hindi na sila hinihila, parang hindi na tayo piniginitan. Imbis na matulog, ay salamat pa nga, tulog na lang tayo. No. Sabi, ngayong wala nang gumagambala sa atin, lalo tayong mangaral ng salita ng Panginoon niya. Lalo silang nag-increase in numbers. Alam niyo po, sa Pilipinas, sa totoo lang,
Wala namang gumagambala sa mga Kristiyano dito eh. Kundi yung mga nanay. Tsaka yung mga tatay. Nakita yung testimony? Ha? Sabi ng testimony, yung tatay ko po, hindi po ako pinapayagan. Yung nanay ko po. Eh tingnan nyo nga, yung mga nanay ngayon, peaceful na. Yung tatay nyo, dumadalo na. Eh pero tanong, nasaan yung increase in number? May trabaho ka na, peace. Kumikita ka na, peace. Wala nang umaaway sa'yo, peace. Sila, nung nagkaroon ng peace, nag-increase ang number. Hallelujah. Sino po rito ready? Bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan para maging 3 ang service, 4 ang service. Bakit? Kasi mag-i-increase in numbers. It's time to be strengthened. Inobserve ko po yung early church. Yung historical context, pinag-aralan ko. Alam niyo po ba, yung early Christian church, hinarap nila yung mga significant challenges. Meron din silang celebration, pero yung challenge, si Judas binitray and die. And then, nagselect sila ng bagong kapalit ni Judas. Challenge po yun. Ito yung hardship nila nung unang panahon. All the apostles were arrested and persecuted. Yun po yung mga challenge nila. Si Ananias and Sapphira, they lied to God and they suffered the consequence. Namatay po sila mag-asawa. Yan po yung mga nangyayaring pressure. Yung opposition ng mga Pharisees and kasama po si Saul, yung naging Paul. Nako, they actively persecute the church. Nakita ko po yung mga Sadducees, yung mga Pharisees, very intense. No? Yung kanilang pakikilaban sa mga Kristiyano nung araw. Pero sa kabila ng mga challenge, meron namang mga magagandang dapat i-celebrate. Sinelebrate nila yung appearance ni Jesus after resurrection. Maganda to. Nung day of Pentecost, nilid nila sa salvation, 3,000 people nakakilala kay Lord. And then yung conversion ng isang Ethiopian eunuch, nakakilala. Si Saul, yung dating si Saul na naging Pablo, nag-demonstrate ang Diyos dito ng kanyang transforming grace sa buhay ni Saul. Ibig ko sabihin, nag-transition sila sa trouble, papunta sa rest, papunta sa growth. Persecution, then rest, then growth. Eh dito naman po sa Maynila, sa Nabotas, Malabon, eh wala naman pariseo dito na humahunting sa atin. No? Wala naman mga pulis na ginegera tayo. Eh siguro naman po, pwede kong sabihin, peaceful naman ang ating buhay dito. Kaya na amen. Peaceful naman po. Parang dahil sa peaceful na ganito, tingin ko po, dahil may peaceful period ang Doulos for Christ dito sa Malabon, ito nawa ang panalangin ko. Malid tayo sa paglago at spiritual edification. Ibig pong sabihin, dahil may peace, wala po dapat ditong complacency. Pero dapat mag-continue tayo yung work for the kingdom na marked by active participation, engagement, para magkaroon tayo ng numerical growth. Ulitin ko, seryoso po ako nung sinabi ko sa inyo na magiging 3 at 4 na service ang Doulos na Botas dito. 3 hanggat 4. Amen. Dahil binigyan tayo ni Lord ng peace, may kapayapaan tayo, eh wag ho nating ito yung time na hindi ho ito yung tamang oras na wala kang pakialam, hindi ka involved, no? Dahil meron tayong kapayapaan. Naisip ko lang hindi tayo nuhuli ng pulis, walang nagbabawal sa atin. Ang lalakas pa nga ng sound system, pwede, no? Naka-aircon pa tayo. Parang sabi ko, Lord, kukompare ko to sa New Testament church. Nagtatago sila sa mga bahay-bahay. Hindi sila pwede mag-gather ng 50. Pinakamalaki lang, 10, 12, 15. Yun na pinakamalaki. Kasi pinipersecute Pero dito pwede tayo mag-gather. Ibig sabihin, mataas yung level ng peace sa ating kalagitnaan.
Pero sila, bagamat pine-persecute, nung nagkaroon sila ng peace, ginrab po nila. Hindi sila naging complacent o hindi sila tinamad, walang pakialam, hindi sila ganun. Sinamantala nila. Alam niyo kung bakit ko sinasabi? May paparating pong persecution kasi pabalik na ang Panginoong Yesus. Huwag niyong tatandaan. Huwag niyong kakalimutan. Tandaan niyo to, no? Pabalik na ang Panginoon. Naghahanda na po si Satanas para labanan tayo. Ngayon, habang pwede pa, samantalahin natin. Can I have amen? Alam niyo po sa China, sa ilalim sila ng walang tubig ng imburnal. Doon sila nagwo-worship service. Nagse-cell group sila sa mga bundok kasi lagi silang hinuhuli. Pag nahuli sila, kinukulong. Hindi lang ho natin nababalitaan yan kasi may news blackout, komunista po kasi yun. Bawal lumabas ang balita sa China. Pero kung kayo po ay pupunta doon at makita po ninyo, maaawa kayo sa mga Kristiyano kasi hindi sila malayang nakakapagtipo ng ganito. Kaya kung i-compare po natin ang buhay natin ngayon, mas maganda yung buhay natin dito. Mayroon tayong peace. Can I have amen? Ang kailangan lang natin dito sa Pilipinas, sa China, milyon-milyon ng Christian, mas madami sa atin. Pero may persecution. Napansin ko dito, Bishop, ba't ang simbahan hindi naglalaguan? Makinig kayo. Para sa akin, ang nakita ko ngayon dito, ang isa sa pinakamalaking church na Nabotas, kayo. Dito. Compare ko sa Malabon, kayo pa rin ang mas malaki. No? Ibig sabihin niya, mga kapatid, yung mga pangyayari sa atin ng Panginoon, mayroon tayong nararanasan na hindi nararanasan ng iba. At iyon ay dapat nating ipagpasalamat. Bilang senior pastor ng Dulos for Christ, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ipinararanas sa atin ito. Imagine nyo, pag lumabas po kayo, ang simbahan po ngayon sa Nabotas, ang member lang po, 50 to 70. Kung meron po mga 100 simbahan po, bihira ho yun nakarating ng 100 o 200. Bihirang-bihira. Samantalang kayo, 1,000 na. Alam nyo kung bakit? Kasi palagi kayong pinapalakas ng Holy Spirit. Pinapalakas kayo ng salita ng Diyos. So, tingnan nyo ulit yung verse. Balikan natin yung verse. May papakita ako sa inyo dito. Balikan natin. Nag-increase ang kanilang number. Ano kaya ginawa nila? Sulat nyo po ito. 5 characteristic of a strong church. Kung gusto mong maging malakas, alam mo, pag may sakit ka, mahina ka, hindi ka makatulong. Pero pag pinalakas ka naman, dapat tumulong ka. Ano yung mga karakteristik ng strong church? Number 1, peacefulness. Yan ang una. Balikan mo yung verse, mababasa nyo doon. Yung una, peacefulness. Sabi ng Bible, they enjoyed a time of peace. Dahil peace and was strengthened. So kung pag-uusapan natin, paano natin palalakasin ang simbahan, dapat mayroong kapayapaan. So may tanong ako, Bishop, paano ako magkakaroon ng peace para lumakas ako? Peace, ganito yan. Makipagkasundo ka sa Diyos. Halimbawa, magkakaroon ka ba ng peace kung may tinatago kang kasalanan? Malabo yon. Halimbawa, sinikreto mo kasalanan mo. Walang nakakalam sa sobrang galing mo. Hindi ka nahuhuli, nagpo-porno ka pala. Hindi ka nahuhuli, nag-yoyosyo, umiinom, nagdadrugs ka. Ang galing ng pagkakatago mo. Naitago mo, hindi ka nga nahuli, pero wala kang peace of mind. Talo ko nung isa, umamin, adik po kasi ako umamin, nagpo-porno po ako. Umamin, naging lasinggero po ako, patago, pastor, sorry ha. Umamin, nagkaroon ng kapayapaan. Kaya yung mga patago-tago dito, kahit anong galing mo dyan, congratulations ha, ginalingan mo yung mali. Pero wala kang kapayapaan. Meron ba ditong babae o lalaki pagpunta rito? Praise God, hallelujah.
Pero pag uwi, awayin mo naman yung asawa mo, o kaya anak mo, o nanay mo. Magaling ka sa public, pero pag uwi mo, may kaaway ka, wala kang peace. Alam niyo kung sino yung pinapalakas ni Lord? Yung nakipagkasundo sa Diyos. Kung meron po man ditong isa o dalawang tao, nagpunta kayo dito, alam mo, namumuhay ka ng mali, suggestion ko po, makipagkaisa na kayo sa Panginoon. Ang Diyos ay willing magpatawad, ang Diyos ay willing kang ayusin, kasi gusto niya, para lumakas ka, magkaroon ka ng peace of mind. Can I have your amen? Alam niyo, mahirap, wala ka ng pera, wala ka ng datom, wala ka pang peace of mind. Nung ako po ay bata at the age of 21, ang dami ko pong itinatago na kasalanan sa buhay ko. Given an opportunity, sabi ng preacher, isuko mo na buhay mo sa Panginoon para magkaroon ka ng kapayapaan. First time ko nadinig yun, isusuko yung kasalanan, magkakaroon ako ng kapayapaan. Hindi ko naintindihan. Susuko yung kasalanan, magkakaroon ng kapayapaan. Inisip ko eh. Oo nga, no? Kaya pala wala akong peace kasi may tinatago akong mali eh. Noong time na yon, isinuko ko yung aking kasalanan sa Panginoon. Maloko kasi ako, kasi lumaki ako sa Quiapo, maloko po talaga ako. Sinubukan ko pong lumapit sa Panginoon at inihingi ng tawad yung pagkakamali. Ang sinuko ko, alam niyo kung ano? Patago, nagdadrugs ako. Patago, nag-aalak. Bulgar, nagyoyosi. Palaaway ako. Ako presidente ng Taugama Pi Fraternity. Ako din po ang presidente ng League of Filipino Students. Lumaki po ako sa Quiapo, no? Habang lumalaki ako doon, wala doon si Tanggol. Wala talaga, hindi ko siya nakita doon. So nakita ko, ang buhay talaga magulo. Alam niyo po, nung hinamon ako, challenge ako, isuko mo buhay mo para magkaroon ng peace. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Alam mo, nung loko ako, siyempre may nakakaaway ako. Pag ako naglalakad sa rekto, ganun ako maglakad kasi baka may sumaksak na lang sa akin bigla eh. Kasi marami kaming inaway eh. So pag naglalakad kami, siyempre ako presidente ng Taugama, may mga bodyguard ka, di ba? Ikaw presidente ng League of Philippine Students, may mga kasama ka palagi. Magkakaroon lang ako ng kapayapaan pag kasama ko sila. May nakatingin sa gilid, walang pwedeng lumapit. Pero alam niyo po, nung ako lang mag-isa, siyempre uuwi naman lahat. Yung uwian na, yung galing sa FPU, Papa, uwi na ako sa Quiapo, lalakad lang ako eh. Pag naglalakad, nagmamadali talaga ako. Tapos tingin at kaliwat kanan. Alam mo kung bakit? Wala akong kapayapaan. Walang peace of mind. Sino po nakakaunawa ng kinukwento ko? Pero alam nyo, bakit malakas ang simbahan doon? Yung mga church members nila, tinapos na, sinurrender na ang kasalanan. Lahat sila may kapayapaan na. Hallelujah. Sayang naman, nagsimba ka pa, tapos wala ka rin palang peace of mind. Ba't ka pa nagsimba? Andito na nga yung magbibigay ng kapayapaan, ibigay mo na kay Lord. Yan ang una, peace of mind. Pangalawa, lagay natin yung pangalawa, edification. Ito po yon. Sabi ng Bible, okay, basahin ko yung verse Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoy the time of peace and was strengthened. Ang ibig po sabihin po nito, yung the word edified signifies growth and building each other up, particularly through God's word. Ibig sabihin, pag sinabing na-edify, edification, pag pumupunta kayo, nakakadinig kayo ng salita ng Diyos, yan po ang nagpapalakas sa atin. Sapagkat ang spiritual edification come from faithful preaching. Ngayon, pinreach sa'yo, dapat dumating dun sa personal application ng scripture. Huwag lang kayong matuwang nakikinig, magandang mag-preach, apply mo sa buhay mo. Halimbawa, kanina sabi ko, dapat may peace of mind ka. Huwag kang magtatago. Apply mo kaagad. Hindi na ako magtatago.
Hindi na ako magtatago ng kasalanan. Isusuko ko na lang yung kasalanan ko. Noong unang panahon po, all the members were encouraged to focus on listening the biblical truth. Kaya pinaprioritize nila ang God's Word over entertainment or politics. Ha? Pag nagbasa po kayo ng Facebook ngayon, ang sarap manood kasi lalo na sa mga flood control project, Talagang pag pinapanood ko yung Facebook, hala, malapit nang mahuli si hala, tumakas. Uy, ang gaganda ng kotse nito. Sino nakakapanood nun? Mamayang konti, hindi ka na nagbabasa ng Bible, yun na lang pinapanood mo. Hindi yung Facebook, face the book. Kasi, nakaka-edify po pag tayo nakikinig ng Word of God at ina-apply po natin. I find out the early church, they thrive when every individual believers intentionally seek to grow spiritually and support each other. Lumalakas ang simbahan, hindi dahil lang po sa sa tinatawag natin peacefulness. Pero lumalakas sila dahil sa kakapakinig ng salita ng Diyos at kanilang kaagad ina-apply at pinapamuhay. Yun po yung pangalawa. Are you still here? Number 3, nakita ko po, yung reverence, walking in the fear of the Lord. Ayan po, ang ganda ng verse, living in the fear of the Lord. Kaya malakas sila kasi meron silang practice ng fear of God. May reverence po sila. In fact, I should say, the fear of the Lord will reflect your reverential trust, awe, and desire to please Him. Napansin ko yung mga may takot sa Diyos. Ito yung napansin ko. Sa loob po ng 36 na pagpapastor, 36 na taon, ang lahat ng may takot sa Diyos, meron silang avoidance of sin to honor God. Ina-avoid nila, iniiwasan nila ang kasalanan kasi may takot na sila sa Diyos. Hindi mo maitatago yung kasalanan. Alam ni Lord. So I realized avoidance of sin to honor God rather than drawing close to temptations. Nung natutunan ko na pong matakot sa Diyos, siyempre, ang dami kong barkada, taugama, tsaka yung aking activism. Yayayain ganon, walang tigil. Pero alam niyo po, ina-avoid ko na yon, ma-honor ko lang si Lord. Sa totoo lang, rather than drawing closer to temptations. Kasi pag dumikit ako sa taugama, mapapainom, mapapayosi, mapapadrugs. Pag pumunta ako sa LFS, mapapainom, mapapadrugs, mapapasubo sa kasalanan. Gusto ko nang i-honor si Lord. Yung takot sa Diyos, yun ang nagpaiwas sa akin sa kasalanan. Are you listening? Nirecognize ko yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Yung grace na binigay niya sa akin, pinatawad niya ako. Ito yung nag-motivate sa akin para sumunod at matakot sa Kanya. Sabi sa akin ng mga friends ko, ba't hindi ka na nagyoyosi? Hindi na ako natutokso. Alam niyo kung bakit? May takot na ako sa Diyos. Mas gusto ko noong oras pong yon mag-obey dahil may takot na ako sa Panginoon. Alam niyo, maraming dumadalo sa simbahan, wala ka pa rin takot sa Diyos. Kaya yung kasalanan, niyayakap mo pa rin. Subukan mo, kapatid, subukan mo na i-avoid mo yung sin, ina-avoid mo yung temptations. Subukan mo i-recognize yung kabutihan ng Diyos. Ito yung magmo-motivate sa atin for obedience. Listen, a genuine fear of God rejects temptations. In fact, nakita ko dito, nire-reject natin yung complacency at ini-embrace natin yung heart of worship that affects our daily living. Para sa akin po, nung nakakilala ko sa Panginoon, ayoko nung nakaupo lang, yung walang gagawin. Ayoko talaga. Sabi ko, Lord, sa dami mong ginawang kabutihan sa akin, uupo lang ako. Lord, niligtas mo ko. Uupuan ko lang.
Sabi ko, Lord, Lord, 21 years ko nang pinaglingkuran si Satanas. Ikaw naman, Panginoon. 21 years kong pinaglingkuran ng demonyo. Nung naborn again ako, tuloy-tuloy pa rin. Ganun ba gusto mong gawin? Meron ba ditong nakakilala ka na kay Lord, niligtas ka na, pinatawad ka na? Kanino ka naglilingkod? Kay Satanas pa rin. Anong kalokohan yun? Dapat, kung totoo ka nang naging Kristiyano, naging followers ka na, tapos na ang paglilingkod kay Satanas. Kay Jesus naman ang ating buhay. Can I have amen? Ang sarap maging cell leader. Ang sarap mag-invite. Ipapakita ko sa harapan ni Satanas, ako'y naglilingkod na sa Panginoon. Sino sa inyo napatunayan nyo na si Lord naman ang paglilingkuran mo? Patutunayan mo pa yan. Ilan na na-invite mo? Wala. Hindi mo pa napapatunayan. Ilan na yung naging cell leader ka para ikaw gumabay sa isang tao? Wala pa. Hindi mo pa. Di ba? Sabi ng isa, Pastor, nagsisiyambo na po ako pero nagyoyosi pa rin. Aalak pa. Kaya nga nakakilala ka na pero kay Satanas ka pa rin naglilingkod. Ang original po, yung genuine, yung born again mo. Pag nakakilala ka kay Lord, hindi ka na naglilingkod kay Satanas. Can I have your amen? Sabi mo sa katabi mo, tama na. Sige, sabi mo sa tama na. Si Lord naman. Fear of God. Walking in the fear of God. Yan yung pangatlo. Paano ka lalakas? Wala kang takot sa Diyos. Dahil wala kang takot sa Diyos, kay Satanas ka naglilingkod. Di ba? No. We will serve the Lord. Amen? The fear of God will cause us to fear the Lord. Number 4, ang sabi ng Bible, balikan natin yung verse. Ang ganda po ng verse. Basahin natin muli yung verse. Di ba? Nagkaroon sila ng peaceful mind and then encouraged by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po may pinoprovide po sa atin. Una, napansin ko siya ay nagpo-provide ng emotional comfort during the time of loss, suffering. Okay? Siya po yung nagbibigay ng comfort. Naalala ko, nagpastor ako, 2 taon pa lang ako nagpapastor, nalungkot ako, namatay yung aking ama. Sabi ko, Lord, akala ko, pinag-pray ko yung ama ko, dahil pastor na ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, namatay. Ang lungkot ko, sabi ko, Lord, ba't ganun? Nagpastor na ako sa'yo, nag-pray pa ako, namatay. Masama loob ko, nalungkot talaga ako. Pero alam niyo po, dumating ang Holy Spirit, siya nag-comfort sa akin. Nagkaroon ako ng experience ng emotional comfort. Sabi sa akin ng Panginoon, gusto mo bang magdusa pa yung tatay mo o pauwiin mo na sa akin para makapiling ko na magkaroon na siya ng kapayapaan? Naku, na-comfort po talaga ako. Na-comfort. O ngayon, lalakas na pananampalataya mo kasi wala na tatay mo ngayon. Gusto ko, mas lalo kang kumapit sa akin, lalo kang magtiwala sa akin. Doon ko na-realize, ang Holy Spirit, nung panahon nang ako'y may challenge, kinomport niya po ako. Alam niyo po, ang Holy Spirit, kinokomport tayo. Kutakot-takot na persecution ang naranasan ng simbahan ng New Testament. Pero alam niyo, nang dumating ang Holy Spirit ang naging counsel, siya ang naging nagka-guide sa mga decision-making, tinutulungan niya ang mga believers para manavigate nila yung mga challenges. Mga kapatid, may problema ka man malaki, hingi ka lang ng tulong sa Holy Spirit. Tutulungan ka niyang, gagabayan ka niya para mo mapagtagumpayan ano man ang pangyayari. Para wag tayong manghihina sa kabila, lalo tayong lumakas. Sabi mo nga sa katabi mo, may Holy Spirit na magpapalakas sa atin. Alam niyo bakit siya tinawag ang Holy Spirit Counselor? Alam niyo kung bakit? Bakit tinawag sa Bible ng Holy Spirit ay Counselor? Alam niyo kung bakit? Because ang Holy Spirit, kaya niyang magbigay ng encouragement, kaya niyang magbigay ng inspiration, ng motivation, ng leading, ng guidance. Hindi ho kaya ng tao yun. I can still remember when I was young as a pastor at the age of 25,
27, nag-asawa po ako. Walang sweldo. Paano ko kakain yung aking asawa, yung aking anak? Pero alam niyo po, kinomfort ako ng Holy Spirit. Binigyan niya ako ng pananampalataya. Surpass yung mga human capabilities ko. Pinagkatiwala ko sa kanya, in-inspire niya ako. Eh hanggang ngayon naman po, buhay pa ako. Di naman po ako napabayaan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, iba kapag guided tayo ng Holy Spirit. May comfort po ang Holy Spirit. After binanggit yung apat, yung peacefulness, yung edification, yung reverence, comfort of the Holy Spirit, saka dumating po yung salitang may multiplication. Now, I want you to listen very carefully. Ang multiplication po ay hindi lamang po dahil number yan, hindi po. But ito po ay isang reflection na yung mga tao ay merong shared mission at meron silang unity to fulfill their vision. Alam niyo po ba, hindi naman tayo makakapag-multiply dito. Hindi tayo lalago kung hindi tayo nagkakaroon ng shared mission. Ibig sabihin, sumasama kayo, nagpa-participate kayo sa bagay pong ito. May papakita po ako sa inyo sandali. No? Kung lahat po tayo nga, sabi ko nga kung lahat lang po tayo, ay makikita po ninyo, una, tingnan nyo po ito sandali. No? Puntayan natin yung church strength. Bro, lagay mo nga yung church strength. Yung kompleto, yung 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo po ito sandali. Asan niya? Ito. Tingnan nyo po yung church strength. Church strength does not derive from its size. Hindi porkit dahil 1,000 tayo, malakas tayo. But from the faith of the people. Yung pananampalataya natin. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pangalawa, yung mga sinusunod nating prinsipyo, principles. At higit sa lahat, commitment of its members. Lumalakas po ang simbahan kapag may commitment, may principle at may faith. Kaya ho sila lumalakas. Hindi sila lumalakas dahil marami sila. Hindi ho. Tanungin mo, yung bawat isa, may faith ka ba? Pinapractice mo ba yung principle ng Bible? At higit sa lahat, nag-commit ka na ba bilang isang membro ng simbahan? So sa araw pong ito, tingnan po natin sandali. Tanong po, question to consider. Tingnan niyo po yung question to consider. Maganda po kasi ito eh. Tingnan niyo po yung mga dapat itanong. Ito po, naghanda po ako ng tanong para mabasa niyo. Ang unang tanong ay ganito. What personal contribution are you making to strengthen your church? Sa Tagalog po. Ano ba naitulong mo para lumakas ang simbahan? Ang ganda ho ng tanong niyan. Kasi, hindi naman po lalakas ang church ng dulos dito kung wala hong nagpapalakas. So ang tanong, pumupunta ka dito, attender ka lang ba? Cell member ka lang, wala ka na itutulong. Kundi umaten, mag-isip ka. Ano yung personal contribution ng bawat isa sa atin para lumakas ang church natin? Makinig kayo ha. Alam niyo po ba, pag may Sunday service tayo, yung mga dumarating ng maaga, nagpapalakas sa amin. Yung sarado pa, parang gusto mo nang pumasok. Sabi ko, Lord, excited. Kasi maaga akong dumating kanina eh. Sabi ko, lalabas na yung marami. Sabi ko, yung mga tao sa labas, andyan na, nakapila na. Nakaka-encourage, may contribution ka. Yung mga late, late na naman. Tapos worship na, nanggugulo pa. Di ba? Yung mga late, pag nagkakanta ng worship, sisingit sa gitna. Di ba, istorbo. Sino sa inyo pagdating mo dito, nang istorbo ka nang nagwo-worship? Kasi late ka eh. Di ba? Tama? Sino sa inyo nagko-contribute? Alam niyo to, hindi libre to, may bayad to, yung facilities natin. Pero sabi mo, gusto kong mag-contribute, magta-tithes ako. Kasi gusto kong meron akong personal contribution. Di ba? Tama?
Alam nyo, kami mga pastor, hindi lang kami nagsasalita. Magbabayad tayo ng facilities. Tatanungin ng tres. Naalala ko yung nung araw. Magbabayad kami ng 30,000 a month. Mag-o-offering ang church. Maliit pa eh. Tatanungin ko si Sister Beth, yung isa natin treasurer. O Beth, naninigil na daw yung pambayad Kuya Oriel, ang babayaran natin 30,000 kasi ganito eh. Nagbayad po ako ng ilaw, nagbayad po ako ng kuryente. O ano nangyari? 5,000 na lang po, kulang po ng 25,000. Pareho kaming titirik ang mata. Lord, tulungan mo po kami. Pero yung mga member nag-enjoy umaten, full air condition, ang yayaman, may pera, pero walang contribution. Hindi ho nakakatulong sa pagpapalakas ng simbahan. Buti na lang dito sa Dulos na Botas, wala pala ritong makunat, no? Meron ba ditong yung kuripotologist? Alam mo yung kuripotologist? Yung kuripot, tingnan nyo, mamaya mag-o-offering tayo. Ang lakas ng tunog. Yung puro barya, kasi nga utak, yung parang nung luma, Naalala nyo nung araw, sa Katoliko, may bilog. Gagano nung, may lumalabas sa bilog, tapos lalagyan mo, ting! Bang! Mga gano'n. Lalakas Kasi mga piso-piso nilalagay eh. No? Tama? Pero mamaya, tingnan nyo mamaya, tahimik ang offering. Bakit? Papel nilalagay. Mga 20-20. Amen? Makunat pa rin, di ba? Tama po ba? Sabi ko, kamusta offering? Bishop, naninilaw. Bakit naninilaw? Puro 20. Di ba? Yung isa sabi niya, ay sa akin, iba, yung basket ko, puro grapes. Grapes! Opo, pastor, puro 1,000 to. Mababait yung aking nakuhanan ng mga offering. Di ba? Ibig sabihin, mag-isip kayo kung ano yung pwede nyong i-contribute. Yung maaga ka, contribution na yon. Yung sumama ka sa cell, contribution na yon. Yung mag-train ka para maging leader ka, may maiko-contribute ka, di ba? Kaysa naman upo. Di ba? Lahat ng umuupo, may masamang balita. Pag nag-rapture, puwet mo lang ang pupunta sa langit. Kaya sa langit, maraming nakakalat na puwet. Hindi ko lang alam, pakilagyan mo ng name tag. Pastor, puwet ko yan. Bakit? Ba't puwet lang ang dumating? Yun lang, umupo ka lang ng umupo eh. Sino rito, prayer mo, buong katawan mo, pupunta ng langit? Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka, baka puwet mo lang mapunta sa langit. Kasi upo ka lang ng upo. You need to contribute something. Tulong tayo. Tingnan mo yung mga tao dito, may mga musikero, may mga multimedia, may choir, tumutulong sila eh. Para yung simbahan natin lumakas. I pray for a strong church. And we can only be strong if everyone will have personal contribution to strengthen our church. So hinihimo kayo, tulong-tulong tayo. Palakasin natin ang simbahan ng Dulos dito. Sasamahan tayo ng Holy Spirit. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, tulong tayo. Huwag kang magsalita ng walang kausap. Sabihin mo, tulong-tulong tayo. Kaya, palakpakan natin yung mga tutulong dyan. Ito yung pangalawang tanong. Ang ganda. If others will follow your example, would your church remain strong and fruitful for God's kingdom? Kung yung mga tao susunod sa yung example, lumakas kaya ang simbahan? Ibari mo yung mga example mo. Magsisimula na, wala ka pa. Yung hindi pa tapos, umuwi ka na. Yung mga ganyang example, no? Tama? Tama ba? Umiiwas sa training. Sabi ko, kung may susunod siya, yung mapapahamak. So galingan natin yung pag-follow kay Jesus kasi may sumusunod sa atin. Can I ever amen? May sumusunod eh. Galingan mo yung modeling mo. Halimbawa, pag
Ako, pastor na ako ngayon. Ayan si Pastor Rudy, tumitingin sa akin yan. Kung ano ginagawa ko, yun ang gagawin niya. So, kinakailangan, galingan ko yung ginagawa kasi may nakatingin sa akin. Can I ever amen? Lahat tayo may responsibilidad na magmodelo sa isang tao sa likod natin. Lahat kayo may nakatingin sa inyo. Kung kayo ay nanay at tatay, ang inyong mga anak ay nakatingin sa inyo. Sabi ng isang bata, ba't di ka nagsimba? Yung tatay ko kasi niyaya ako manood eh. Modelo ka. Di ba? Dapat yung mga nanay, tatay, kayo yung modelo. Ha? Di ba? May nakita ko yung ganay. Kaya mo, malilate na tayo. Sabi nung anak, ba't yun lang tayo umalis? Amen. Sino sa inyo, Saturday pa lang, pinaplansya mo na yung blouse mo? Ha? Hindi yung kaya sandali lang, matatapos na to. Mabilis lang to, marami kasi kung ano eh. Hindi. Pinaghahandaan. Tinitingnan ka ng modelo. Kami mag-asawa, may anak pa, may bunso pa. Si Grace, may asawa na. Si Daniel, may asawa na. Si Naomi, may asawa na. Natira sa akin, si Tracy. Si Tracy, lagi ko siyang kinakausap. Tandaan mo, Tracy. Dapat bago ako matapos ang damit ko, tapos ka na. Sabi niya sa akin, yes, Dad. Walang linggo na nauna ako sa kanyang nagbihis ng damit. Laging siya una. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa kanya, pag ako nagbihis, aalis na ako, hindi na kita hihintayan. Kaya ako nagbihis, it means I'm going. So pag ako nakapag-PS and you're telling me, wait for me, Dad, I'm not waiting you. Because I'm going. Yung anak ko na yon, ngayon, Sunday ngayon, umalis ako sa bahay na maaga. Sabi niya, Dad, where are you going? Pupunta ako kay Tita Angie mo, kay Pastor Rudy. Magpipreach ako doon. May Thanksgiving doon, sabi ko. Sabi niya sa akin, can I go? Sabi niya, no, you have to dress up. I cannot wait. Wala na siyang magawa. Alis na ako. So, nasanay na siya. Yung mga anak natin, gawin ninyo na ang pagsamba, pagpunta sa simbahan, ay isang napaka-exciting, napakasarap na gawain tuwing Sunday. Can I ever amen? Yung mga nanay, tatay, kayo magpakita na ang training ay exciting. Walang ayawan, walang quit, tuloy-tuloy. At higit sa lahat, ang paglilingkod, ang pagsaserve kay Lord, ay isang masayang gawain. Amen? Yung iba nag-usher, iba nag-worship team, iba nag-multimedia, iba nag-cell group leader. Kahit ano pa, mahalaga, nagsiserve tayo. Please, you have to evaluate and ask yourself, am I serving the Lord? Ha? Alam niyo po, yung pamilya Fernandez, pinagmamalaki ko yung mga yan. Kasi po, lahat po yan, nung maliit lang ang simbahan, mga bata pa yan, sila Beth, tsaka sila JP. Pero hinubog na. Ngayon sila na po yung naglilingkod. Meron naman kayong modelong pamilya ng pastor. Sundan nyo na lang. At naniniwala ako, kung papaano sila nagtugumpay sa paglilingkod, magtatagumpay din kayo sa paglilingkod. Amen? At alam nyo, hallelujah, sa kanilang paglilingkod, pinagpala sila talaga. No? Pinagpala po sila. Hindi sila nagdarahop, sila po'y blessed ng Panginoon. So meron tayo mga modelo. Yung iba natin mga leaders dito, ang gaganda na ng buhay. Why? Kasi nag-serve kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, next in line ka na. Ibe-bless ka ni Lord. Amen? Taas yung kamay naniniwala, next in line tayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po ako magwakas, itong Day of Thanksgiving, gusto ko pong ipanalangin, walang iba po, yung ating pastoral family. Pwede bang tawagin ko si Pastor Rudy, si Pastor si Pastora Angie, sama natin si JP, tsaka si Beth, tsaka si Luke. Isama natin si Luke. Luke, akyat ka rito.
Ayan, akyat kayo. Asan na si JP tsaka si Beth? Ayan. JP, come up. Dapat si JP. Andiyan ba? Ayan. Palakpakan natin itong mga pastoral family natin. Pastor Rudy and Pastor Angie, tsaka si Beth, ako'y narito upang ipagpasalamat ang buhay ninyo sa Panginoon. You've been, Wala si Marie Chris, nasa Taiwan yan, Mga kapatid, behold your leaders. Alam nyo, I am so proud of your pastor. No, si Pastor Rudy at si Ate Angie nyo. Kasama na yung kanyang mga anak. Nagtyaga sila. Nung wala lahat, wala pa lahat. But nung wala, doon sila naging matapat. Hanggang sa naging membro, unti-unti lumago. Ngayon, 2 service na ganito kadami. Kasi si Lord, pag matapat tayo, pinagpapala tayo. Amen. Sino po naniniwala, hindi sayang ang paglilingkod sa Diyos kung magiging matapat tayo? No? Pastor Rudy and Angie, thank you so much for your love and faithfulness for your people. No? Yung inyong pagtsatsaga, we just want to honor you, to acknowledge you, yung inyong mga ginagawa. No? Si JP, ito na yung successor. No? Tsaka siya na yung replacement ni Pastor Rudy. No? We've been working for Pastor JP. Naghahanda na ho yan so that he could continue what his father has started. And I know JP will have the ability to sustain everything. No? Sa araw pong ito, ipapanalangin natin tong pamilyang ito, okay? Sino po sa inyo excited ipag-pray yung pastoral family natin? Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid, at ipapanalangin natin sila? Hallelujah. Let's pray for our leaders. Panginoon, we praise you and we thank you for this family, Fernandez family, Lord. Salamat, Ama, sa kanilang contributions para palakasin ang simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat na sila'y naging example para ang simbahang ito ay laging malakas, Panginoon. Lord, sa araw na ito, katulad ng Acts 9:31, bigyan mo silang patuloy ng peace sa kanilang heart, Lord. Tulungan mo silang patuloy na mag-endure, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon, samahan ng Espiritu Santo. At Ama, salamat na sila'y sinasamahan mo sa multiplication ng simbahan na ito. Tinataas namin sila sa iyo, O Diyos, that you will provide everything for what they need. Protect them, Lord, from any harms coming from the enemy, Lord. At higit sa lahat, Ama, bigyan mo sila ng wisdom, Lord, ng tamang understanding upang sila lahat, Panginoon, ay magampanan yung assignment mo sa kanila. Patuloy mo ihanda si JP, si Elizabeth, si Luke, Lord, sa mga nalalapit nilang malakihang ministeryo na pagkakatiwala mo. Sa araw na ito, we honor, we love, we respect our leaders, Lord. I-bless mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you so much. Ngayon naman, tatawagin ko yung primary 12 para ipanalangin natin. Once a year, I will take time to pray for our primary 12. Please come up. Sama kayo dito. Kasama sila Pastor Angie, please. Bilisan natin yung ating mga primary 12, baka nasa likod yung iba. Takbo na kayo kaagad. Bilisan ninyo. Ayan, yung lahat ng 12 mga babae, sa katabi ni Angie din, yung lalaki sa kanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede bang palakpakan natin yung ating primary 12? Sige, pasok kayo. Dito kayo sa harapan. Yung babae doon sa kabila. Ayan. Gusto ko munang mag-share something
Kaninong anak yan? Kala ko kay Beth. Kamukha ni Beth eh. Siya yung nanay. Oh. Praise the Lord. Na may gusto akong sabihin sa inyo. Sa primary 12, may pagpe-pray po natin. I pray, ang isang kailangan ng nabotas para lagi siyang malakas. Alam niyo kung ano? Itong primary 12 ay mga spirit-filled leaders. Kailangan natin to. Mga primary 12, makinig muna kayo, no? All the leaders, particular the primary 12, must be filled with the Holy Spirit. Yan po yung number 1 na kailangan. Kasi pag spirit-filled tayo, madali tayo makahingi ng guidance, empowerment, and energy for our work in the ministry. Alam niyo, mabigat ang trabaho na. Hirap na. Pero pag may Holy Spirit empowerment, may guidance at energy, magagawa natin. Tama ba mga boys? Hindi pwedeng walang power ng Holy Spirit. No? In fact, ang evidence of the Spirit-filled life, yung may quality, lagi tayo merong love, lagi may joy at may peace. Love, joy, and peace. Nag-i-enjoy ba kayo? Ha? Meron bang love ang ginagawa natin? Ipagpe-pray natin sila ngayon. Okay? Pangalawa, yung inyong pagmamahal sa salita ng Diyos. Ituloy ninyo. Kasi wala pong ibang nagpapalakas sa akin kundi ang salita ng Diyos. Kasama ng ating banal na Espiritu na sumasama po sa atin. Every time we learn the Word of God, we develop a strong convictions. Amen? At pangatlo, yung faith and prayer. Faith and prayer. You need more faith, you need more prayers. Hindi madaling mag-alaga, napansin nyo? No? Napapalibutan ba kayo na matitigas na ulo? Minsan kailangan ng faith and prayers. Not to give up, but to have faith and prayers. Tama po ba? Sa umagang ito, extend nyo nga yung kamay nyo dito, mga kapatid, pagpe-pray natin ang primary 12. Lord, sa Thanksgiving Day na ito, ipagpapasalamat namin, Ama, ang mga tinawag mong babae at lalaki ng primary 12 ng Dulos na Botas, Lord. Salamat sa mga leaders na ito na sila yung matyagang nag-aalaga, nag-motivate, nag-i-inspire sa mga tao. Lord, salamat sapagkat sila ang nag-guide, nagli-lead ng mga tao. Panginoon, sila yung mga nag-aayos ng mga conflict sa baba. At higit sa lahat, Ama, sila yung tumutulong to solve the problem of your people. Gamitin mo sila, pagpalain mo sila, palakasin mo sila at empower mo sila ng Holy Spirit. Punuin mo sila ng wisdom, Panginoon. Punuin mo sila ng talino sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Sa araw na ito, Panginoon, I pray na lahat ng primary 12 leaders na ito ay mapuspos ng inspiration, ng energy at power galing sa iyo. Lord, hayaan mo mapulpil nila ang kanilang assignment, Lord. Sa tanghaling ito, pagpalain mo ang buong kapulungan ng mga leaders na ito. Biyayaan mo. At Ama, sa araw ding ito, bago ko magwakas, ipinapanalangin ko ang buong simbahan ng Dulos na Botas. Kasama yung mga hindi dumalo dito ng umaga na narito ngayon. Kasama yung morning and afternoon service. Kasama yung mga simbahan sa iba't ibang lugar. Pinapanalangin ko, make this church strong, O God. Make this church empowered by the Holy Spirit upang magawa namin ang aming misyon, Panginoon. Lord, I pronounce and declare, this church will carry the peace of God. Lord, this church will be comforted by the Holy Spirit. They will receive this peace in Jesus' name. At Ama, higit sa lahat, they will experience multiplications. Salamat, Ama, sa pagtipan mo sa amin sa araw na ito. Salamat sa presensya mo. Muli kami nagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. We honor you, we thank you, and we pray this in Jesus' name. And everybody said aloud, Amen and Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.